ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, sila 9:04 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Cagneros Occidental, Lain-lain na probinsya, lain-lain na istorya, Kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang hibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sa Kabisayan na katulan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo adlaw kita sang Domingo, August 17, 2025. Mayong aga man sa ating mga kauturan di mga bayan sang Pilipinas o sa kalibutan. Good morning, good afternoon, o maayong gabi sa inyo. Yan, mag-augnay naman kita. Plus 10:55 sa bunga aga, kag kami ang inyong mga partners kada Domingo. Ako si Marian Grace Areniata. Kag Hope Torrechante, kag ini ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Subong nga adlaw sang Domingo mga kaabyanan, no, another set of topics naman Yes. yang aton nga pag-istoryahan later mga kaabyanan kiti last week, no, puro environment kita partner. Madumduman ang ecotourism nga project, no, sa Banwasang Maasin, and at the same time may gin-feature man kita nung project sang or initiative, no, sang Iloilo Provincial Government, ang PGN ro mga kaabyanan kanang nagapangita, no, or naga-assess sa mga LGUs naton kung sino bala ang nagakarapat dapat, no, nga awardan kay depende kung excellent, no, very good, Satisfactory. no, satisfactory yung inyong performance sa patuman sa mga environmental projects sa kada kabanmohanan sa probinsya sang Iloilo. And this time naman niya mga kaabyanan sa subong nga edisyon sa ang rehiyon karon, i-feature man naton, no, ang pagsaulog sa province of Antique sang Dulungan Month. So makaupod naton later ang Antique Provincial Environment and Natural Resources Officer si Ma'am Vivian Morfil. Ato ni baloon, no, ano ayan ang kinalain sa selebrasyon sang Dulungan Month sa probinsya sang Antique subong bulan sang Agosto, no, sini nga tuig 2025 kay kada tuig na ini partner. Yes. No, nagasaulog sang Dulungan Month ang province of Antique ang dulungan bilang ilang national or provincial bird. So ibaloon naton later kung ano ayhan ang kinalain, no, sa pagsaulog sini nga tuig pinaanggid sa mga previous years, and also, no, ay ti kung madumduman sa 2024 nga celebration nagdulungan count sila partner. Oh. Kin-check nanda kung Isip. diin ayhan may mga sightings, no, sang dulungan sa probinsya sang Antique, and na-account man nila, no. So later ibaloon naton this year ano ayan ang initiatives, no, sang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ibaloon man naton later mga kaabyanan pinaagi kay Ma'am Vivian Morfil
kung kamusta no ang pagpatuman sa quarry regulation sa probinsya sa Antique kay kung madumduman sa nagpungko na no si Governor Paulo Javier nangin estrikto nangin masako ang pagpangdakop man sa PGNRO PGNRO ang Provincial Environment and Natural Resources Office sa probinsya sa Antique sa mga nag-violate sa quarry regulation, which is good no partner kay basta may mga paglapas dapat gid man niya nga i-intercept. Yes, kag dapat may manakot. Yes, sa mga, may manabat no Yes. sa mga violations nga ini. So later baloon naton pila na ayhan ang mga na-intercept no sa PGNRO Antique sa quarry regulation no nag-violate sa quarry regulation dira sa probinsya. Speaking partner of province of Aklan, mga abyan, no, tomorrow August 18 bukas na no dira sa munisipalidad sang Kulasi Antique ang bag-o nga satellite office ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Madumduman sang aton nga mga tagpalamati partner no pag-interview naton sa bag-o naton pungko no nga OIC Regional Director Sir Joselito Estember, isa partner no sa iya nga mga vision no bilang bag-o no nga head sang aton nga DSWD is to put up sang aton nga mga satellite office diri no all over Western Visayas. Ini yang partner no para nga ti mapalabot naton no ang mga services naton no sa aton nga mga pumuluyo, ang mga kauturan naton nga ti hindi na kinahanglan pa no magkagto mismo no diri sa aton sa regional office para nga ti magproseso no sang ilang nga mga dokumento, magpangayo sang assistance or may inquiry lang abi no. So dira mga abi no sa aton sa Banwa sang Kulase ginbuksan na no dira sa MSWDO building ang satellite office. So ini partner no do isa pa lang sa mga satellite offices no nga ginapananaw no sang aton bag-o nga OIC Regional Director nga itukod diri sa aton sa Western Visayas. Actually ko ina nga bulig no partner kay balaan naton palaba ang Yes. probinsya sang Antique. Okay. Even ang PDRRMO no nagatingwa man nga makabukas ang satellite office sa Northern Antique kay para mas mahapos ang Yes. pag-deliver sa mga services, ang pag-respond sa mga nagkalain-lain nga mga emergencies. Yes, abi naton kita lang diri sa Iloilo ang may northern or may southern part. Yes. Mga abi ano sa Antique they also have, that's why no nga ti dako gid nga bagay no nga kung ang aton no nga mga national government agencies magabukas ang kapareho sa nino nga satellite office. Yes. Mapalapit naton sa aton nga mga pumuluyo. Wala na sila partner kumbaga no or hindi na uyang sa ilang nga oras, sa ilang nga plite once nga miara kita sang satellite office. Ang ini nga satellite office hindi lang no bukas para sa mga pumuluyo naton dira sa Kulasi Antique, but even those no nga mga pumuluyo naton sa mga kalapit dira nga munisipalidad kag probinsya pwede gid maka-avail sang services. Pero hindi na partner ang atong topiko sa mga Yes, adlaw sa oo, Domingo may- mga biyan. May ara kita nga espesyal nga bisita nga makaupon later on live sa aton nga Zoom. This is a continuation no sang aton nga interview with her no last Tuesday kiti na short tamaan partner kagamay ang oras naton during our interview no kay Ma'am Maribeth Baldonado. Si Ma'am Maribeth mga abyano ang ato nga team leader sang Disaster Preparedness Early Warning System for Learners with Special Educational Needs dira sa DepEd Schools Division Office of Rojas City. Ang ini mga abyano nga early warning system nagdaog ini no nga or nagdaog ini sang silver medal sa ginhiwat mga abyan nga second innovation for disability inclusive education competition kung sa diinigon organize ini mga abyan sang Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Special Education Needs nga ginhiwat sa Malaysia. So bilang team leader, later on mga abyan no hibaloon naton kay Ma'am Beth no may mga initial siya partner no nga gin-mention during our interview nga ti gina pananaw nga i-implement ining early warning system for our learners with special educational needs no. Tatlo no ang ginapananaw nila nga ipatuman sa tatlo sini kabulutuan. Pero hibaloon nato no san o bala ang
or ano pagid no ang timeline no sa sini nga right after presenting ini no nga early warning system sa Malaysia. Imagine partner no sa madamo-damo nga mga entries no halin di sa aton sa Pilipinas, sa Western Visayas, sa Capiz ang ini mga abyan no nga nagdaog na silver medalists. And mind you, this is not the first time na nagdaog ang ato nga SDO Rojas City sa siniman nga competition. So I'm excited mga abyan no, sa mga kauturan naton nga wala nakapamati during our interview last Tuesday. Ini na mga abyan no, ang TO naton nga pamatian no. Ibaloon ano bala ini early warning system nga gin-develop sang SDO Rojas City. Ibaloon man naton later partner no kung ano bala ang mga bulutuan or sa diin bala iga implement ining nga project no and paano nila gin-select ang ini nga mga bulutuan dira sa may probinsya sang Capiz. Yes, nagdako nga bulig partner no, especially sa mga kabataan naton partner no nga may special educational needs. Kiti imagine partner no kung may magtuhaw dira partner no nga disaster no. Kabalo ang ato no nga mga estudyante kung ano ang ila obrahon din sila ma-proceed kag syempre with that mga abyan no malikawan naton ang casualty during disaster. Amo na ang main goal naton no kinahanglan mangin preparado kita anuman oras. Kag dapat no, sa preparation hindi naton pagkalimtan partner no ang mga estudyante no with special educational needs. Kiti dapat kung gusto naton tanan safe dapat sila partner safe man. Yes. Kag syempre kinahanglan naton diri ang bulig sang aton man nga mga ginikanan. Dapat wala sang may mabilin. Yes, no one will be left behind. Correct. Yun, amo ng aton yang motto kumbaga no sa tanan nga oras. Dapat equal ang tanan naton nga mga learners. So later on makaupo naton si Ma'am Maribeth Baldonado ang aton man nga information officer dira no sa SDO Rojas City nga nag-amuma sa aton during our election. Shout out no sa Yes. SDO Rojas City and SDO Capiz and Yes. Comelec Capiz no madamo gid nga salamat sa inyo no kay kumbaga nangin warm man no Yes. ang ilang pag abi-abi sa aton especially sang nagagather kita no sa Yeah. mga information for the May 2025 midterm elections. Yes, and despite si Ma'am Beth nga may assignment partner no sa isa ka bulutuan no, she did not say no sa aton no kag naghatagid sa tion sa aton no para mag-interview. So Yes. Dira ginapakita partner nga ang media, ang DepEd, no, ang Comelec, no, kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno, partners, no, yes. sa pagdulong sa mga impormasyon sa mga kauturan nato. Yes, and speaking of partnership no bantayan sang aton nga mga tagpalamati, I'm so excited partner no sa sini nga partnership na to with the Department of Education. So bantayan ninyo ini kung ano bala ini diri sa ama sa Radyo Pilipinas Iloilo. Oras partner sa Radyo Pilipinas, las 9:17 sa aga sa aton nga pagbalik. Makaupod naton mga kaabyanan si Ma'am Vivian Marfil, no, ang Antique Provincial Environment and Natural Resources Officer. Again, ato nga pagaistoryahan ining pagsaulog sa bilog nga probinsya sang Antique ining nga bulan sang Agosto sang Dulungan Month. Ang Dulungan bilang ila no nga provincial bird. At ibaloon naton ano ayan ang mga kinalain no sa pagsaulog sini nga tuig 2025. Ano ang mga initiatives or programa nga ilang iga-implement or gina-implement para sa pagpangapin sa mga dulungan, sa mga katalunan dira sa may probinsya sang Antique. And of course, ang na-mention man nato no, ang istrikto nga pagpatuman sa quarry regulation sa probinsya sang Antique. Bantayan mga kaabyanan, makaupod nato later si Ma'am Vivian Marfil sang Antique PG Enro. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Sa ASEAN, iisang lamang pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region,
One Health. Alam mo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng Leon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, if yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay na pangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa action to celebrate kultura ng Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory ay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, sinagawa sa high school, di ka na mapapantaya. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Kikiligin ka pag sulat ni crush. Yayaan mo sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay ng love song. And that evening seems so perfect, parang kayo lang ang tao sa dance floor. Hanapin mo each time. Ah, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams.
Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay pares, amay araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Jessica, maliwanag pa. You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at. Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bombilya. Ugaliin din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:29 sa aga. Sige po mga biyan, nagapamatik mo sa programa ang rayon karon kag kami ang inyong mga alagad, Marian Grace Aranyata kag Hope Torrechante. And as promised mga kabyanan sa sininga tinion, no, sa sininga bahin sang aton nga programa aton nang ay baluon ang pagsaulog sa probinsya sang Antique sang Dulungan Month, ang ilang provincial bird, no, sa bilog nga probinsya sang Antique, and at the same time ang stricto nga pagpatuman, no, sa province of Antique sa quarry regulation, no, kay may mga nagkaladakpan sa mga previous months, no, so ibaloon man naton later pinaagi sa aton nga special guest subong nga aga. So yari na sa aton nga piyak nga linya ang Antique Provincial Environment and Natural Resources Officer si Ma'am Vivian Marfil. Hi ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Okay, so good morning, and first of all, I would like to thank mo ang yung mga programa no, papagtublukan kagayunan, no, para sa aming mga programa no, relative to the environmental protection and conservation. Yes, siguro unahon naton Ma'am Vivian, no, sini nga bulan sang Agosto, yun na sa ulog naton ang Dulungan Month, no, ang provincial birds sang probinsya sang Antique. Ano bala ang aton nga mga aktibidad nga nakalinya, no, kadungan sining selebrasyon sang Dulungan Month, Ma'am Vivian? Okay, no, so naman natin mga angit sa Provincial Ordinance 2020-208 ang bulan kang Agosto, no, sa kada tuig na celebrar natin na Dulungan Month, no. Diya bilang suportaman sa Provincial Ordinance pasar ka 2000 ang Provincial Ordinance 2000-04 na ang dulungan ang provincial bird no, sa probinsya kang Antique. So sa kadyang bulan, kadyang tuig ang aton nga selebrasyon na kandulungan, nagtutok kita sa pag-isip, no, kung what we say, dulungan count, no. While na kang last year, naara kita dulungan na count man, but for this year, isipan liwat natin kunayhan, nagdugang bala ang dulungan no, sa probinsya kang Antique. Para sa information lang ma'am, no, sa aton nga mga tagpalamati, since considering, no, nga last year naka-start kita, no, sa aton nga dulungan count, mga pilaayhan ma'am, no, ang populasyon sa dulungan dira sa probinsya sa Antique, kag mga diinayhan nga mga kabanwahanan may sighting o kung may presensya sang sining pispis. Okay, no, so kung last year, no, nakatagayon kita, no, kadulungan kan sa pulo ka munisipyo, no, bali, ang dulo na makita ang sa munisipyo kang Sibaste, no, Kulasi. So, most of the dulungan kan last year na pag-count naman, dito na fall sa, kung makita sa norte. So, sa kadyang tuig,
while nga kang last year pulo ka munisipyo no ang ato natigayon. So this year bali mangin dosiran sanda no ka mga munisipyo kung sabihin kagawat na natin ang dulungan count. So bilang preparasyon, so that would be on 21 and 22 for this month. Bali sa Pizza 20, 19-20, may refresher course kita no kung ano ba lang sistema, ano ba lang imuon natin para makapture natin no ang pag-isip kang dulungan. So ano ra natin natutok for this year, dulungan count to determine whether our inventory last year no there was an increase for this year. Ma'am Vivian, walk us through lang no, gaan mo lang kami sa glimpse lang no, paano ba na natin ginaisip no ang aton nga mga dulungan? Okay, so may mga mapa-establish kita ka transect no kung sa iyo doon sa sangkang lugar kung sa diin no makita natin ang dulungan. Tapos may binoculars kita nga gamit. So may mga sistema kariano nga ginahimo. So that was conducted by the Haribon Foundation no ang ating non-government organization no nga tugro ka natin technical assistance and also the field value no. So may mga non-government organization kita nga may mga technical staff no on how to count the dulungan. So that would come on 19 to 20 no may may refresher course kita no sa mga participants. So most of these participants are the members kang aton dusi ka munisipyo no may mga agencies man kita DNR no another provincial government agencies na mag-intra no and also our office no. So there will be a talk no on how no to count the dulungan. Pero ma'am no, may ara kita timeline like until when naton ini sila isipon? Okay, so amo to gani 21 to 22. 21 to 22 in 12 municipalities. So simultaneous no may team na in charge man sa kada munisipyo na ginaspearhead mo kang aton na membro kag assistance from the non-government organization na matugan ko Haribon and Philippine Bayo. Pero as to the time ma'am do wala man isip whole day ini siya naton hiwaton. Oo, so may mga oras no kung sa kaadlaw may jam sa karanga no that's why kung gani 21-22 kay although simultaneous but then there are other municipalities guro nga mag-extend na yun they still have to walk mga 5 to 6 kilometers dito sa site. No, so iba karamang dyan na sa site before they have to conduct nagdulungan. Iduduro para mga preparasyon no, nga ginahimo before mag-start ang activities. Ma'am, may we know kung anong 12 kabanwahanan niya ini, no? Anong mga banwa, ang duha ka banwa, most especially nga gindugang naton sa previous naton nga listahan sa kung sa diin gin-conduct ang ato nga dulungan count? Okay, so ang nagdugang is Bagirama and Sibayan. Kaya wasanda ka na include. So meaning, sa 12 municipalities, sa 18 municipalities, ang wala lang ma-include is Anini, Dao, Hamtik, San Jose, Pilisen, and Kaluya. So, the rest na 12, no, nga wala ko din mention, ang nato nga atin nga mga municipalities na ipandakan. May we know, ma'am, no, sa out of the 17 municipalities sa province of Antique, nga 12 lang, ma'am, no, yung padulungan natin for the dulungan count. What's with the 12, no, nga mga kabanwahanan nga ini? Okay, so nag-ano kita ang ginatuguan natin katutok ang Central Panay Mountain Range natin, no? Okay, so bali ang iba ng mga munisipyo daw hindi pa sandama sa kumis na easy no nga mag-conduct ikaw it also entails budget. No? So we hope nga sa mga sunod natin nga mga tinuod it may be next year no ma-include yung Mansanda no ang 6 municipalities no. Bali mo lang raan na yung ating 12 vehicles, 10, di ka get 12. Ma'am, ano kadako nga bagay no nga kinahanglan naton ini sila isipon? Gusto natin naman ang kunaihan ng ating mga
ano ba lang atin nga mga interventions kato nagbunga gid man may impact gid man ang atin nga mga ginahimo for the previous years no kay amo gani lang sa karason why nga declare ang tulungan nga provincial board kay base kami sa mga statistics kato no dabali iki lang abi no although duro klase nga wine pill no pero ang tulungan dali nagaamat-amat ang abi sanda nga nagakratura no mas nga gina-consider natin sa nga farmers of the forest sarap sa tourist attraction na bidya ang dulungan because of the colorful nga ano no features no ang dulungan no unlike sa other mga pispis no ang dulungan balik very colorful no especially ang lucky nga dulungan no so with the presence of dulungan nagasignify man tana nga intact pa ang ating nga forest ecosystem no so duro pa ang ating mga kahoy nga anda ginaulian kag pagkaon no so balis do sang kasimbolo ra tana nga ang ating forest ecosystem was able to retrieve pa no the existing population dito sa probinsya kang Antique. Ma'am, sa last ninyo nga pag-isip no diin nga munisipalidad ang may pinakamadamo? So far no base sa feedback no kang ating mga staff kag base sa ano kato sa resulta bali ang municipality of Sebaste has the most number of dulungan. Ma'am, sa aton nga mga tagpalamati no ano ayhan ang importansya sining dulungan sa aton sa probinsya sang Antique nga abala amo gid ini no ang gid-declare nga provincial bird nga hindi pala Philippine eagle or iban pa no nga klase sang pispis nga abala dulungan, Ma'am Vivian. Okay, so ang dulungan no just like other ng mga word bills ina-consider natin tanang farmers of the forest no kag given ka nga role dali maka-replace na ka mga human natin nga mga irikutun especially sa mga lugar na medyo mataas nga hindi rin natin ma-reach no kang ating mga reforestation program. The reason why we declare dulungan as provincial bird kay nagaamat-amat ang sanda nga nagakaradura. So being i-declare as a provincial bird, of course no ang provincial government and other mga partner agencies matugro no kang mga tuwa malakato aspect of protection kang dulungan no kay unlike sa kugan sa ibang mga birds daw hindi pa ang state condition ng dado hindi pa treated tanan no so kajabi ang dulungan nagaamat-amat tanang nga nagakaradura so muri ang ano sa provincial bird para matutukan may specific na programa para nga ibalik na sa ating kalasangan. Ma'am, recently no may mga viral post kita no regarding sa dulungan kung sa diin may sighting sa may banwas ng San Remeo nga kung sa diin ang mga netizens nato no manami ang pagbaton kay they're happy nga may nakitaan nga dulungan sa ilang banwa so do ano ka matuod iniayhan no Ma'am Vivian? Yes, naduro ang mga na pagwa gani no sa Facebook so nga sa aton nga mga tagpalamati no aton ginaistorya ining pagsaulog sa probinsya sang Antique sang Dulungan Month kung sa diin no ang highlights sang Dulungan Month celebration sini nga 2025 amo ang pag-isip no sang mga dulungan mga pispis nga dulungan sa 12 ka mga kabanwahanan and na-mention naton kaina nga may sighting no sa San Remeo kung sa diin nangin viral ang ining post no Ma'am Vivian do ano ini ka tuod nga may ara sang sighting no sang dulungan sa may banwas ng San Remeo? Yes, una plaster sa Facebook ka may mga sightings no that has to be validated so during that time nga makakondak kita kang ating nga dulungan count no so ang tuno mga pispis sari-sari to they are also horn bills no so nagapakita lang ra kung dito sa San Remeo kapakita lang ra nga indeed buhi no ang ating economy ang ating forest ecosystem dito sa San Remeo
there were available nga mga areas nga ako natin nga ginaulian nanda, available ang kahoy nga ginabulian nanda kang pangkain. Ma'am, ano no ang efforts ng aton man no nga provincial government no para nga maproteksyonan man naton nino ang aton nga ginakabi kumbaga no nga treasure dira sa province of Antique. Okay, no. So, atin mo bilang suporta no, sa atin no, kung pag-implementar kang dulungan for the month of August as the Dulungan Month and also as the Provincial Bird, padayon kami no, sa pagtugro kang mga information education campaign, no? Especially sa ating mga katawan sa babaw nga bahin no kang ating probinsya na dapat hindi kita hindi magdakip no, hindi natin ranggain no o kuntapsin ang mga kahoy nga ginaulian nanda no, kag padayon kami no sa tubo assistance sa atong mga barangays no paagi sa pagtugro kang mga sari-sari ng mga seedlings para idugang nga itanom no sa ating mga kalasangan. Amura gani nga sa katapusan no nga selebrasyon no kang amon kadya nga Agosto amo ang pagpananam kang kahoy no sa bukid nga bahin no kang San Romeo on August 29. Mga pila ka seedlings ayan ma'am ang aton nga igatanom no sa Banmasang San Remeo kag ano nga mga klase sang kahoy ini ang aton nga igatanom? Okay, usually no ang ginatanom natin, for example, for the food of the dulungan, mga maara, mga tapuyay, no, basta mga tawag niya ang mga kahoy nga may bunga, no, nga may fruit, fruit bearing. Kag ginabalik man natin sa kalasangan ang mga drug king, mga kahoy nga mga indigenous natin nga nagatradura, mga apitong, lawaang, kag iba-iba pa kamagong, no, ang mga bunga natin na lang ang mga kahoy no nga ginaulian no kang atin nga mga dulungan kay gusto na mga matag-as kag mga drug kill nga mga trunks kung sa diin dyan sa takra nagabuo no nga ginaulian no nanda no especially sa mga bahay nga mga dulungan ko sa diin dyan sa dagatinir no habang nga nagaulat nga magbata ang anda nga ang mga dulungan ng mga bahay. Very interesting, no? Ma'am Vivian, kadto kita no sa aton nga pagpadayon sa aton nga hinunanon regarding no sa pagpangapin sa dunang manggad. Ato naman yang nga istoryahan ining pagpangapin no sa aton nga mga quarry areas no tira sa may probinsya sa Antique. May mga nagkaladakpan kita nga mga naga-violate sa quarry regulations dira sa may probinsya sa Antique, Ma'am Vivian. Yes, nga ating opisina padayon no sa pag-enforce no kang ating Provincial Ordinance 2010-58 amo dyan mo dinansa kung sa diin nagatugro ka mga sistema kag regulasyon no ang sa pagakupay kang baras no kung dakal-dakal sa atin nga kasubaan. So ginapasiguro natin nga kung ano man ang ginabuoy nanda nga mga resources, especially ang mga baras natin no sa ating kasubaan, diyan nakabayad no sa nakaigo nga mga taxes kag ginapasiguro man natin nga wala di makagwa nga baras sa probinsya kang Antique paagi sa land trip no kay ginabawal natin no so we might as well also transport our sand and gravel in support to the needs of other provinces but it's through barging no so mura ang ating ginapatuman no gina-check natin kung ayhan no ang mga biyahe o kung ang nagabuol ng mga baras sa tuba nakabayad kang eksakto nga tax. Ano ba lang marching order, ma'am, no, ni Governor Paulo Javier sa Provincial Environment and Natural Resources Office, especially no nga nagpungko na siya as bag-o nga gobernador sa probinsya sang Antique? Sa ating lang din ng governor, bali padayon no nga kami manduan no nga dapat istrikto kami sa pagpatungan nga hindi natin pag-abusaran ang ating mga dungang manggad no ilabirin gid sa ating mga kasubaan
dapat dakpon natin tutuguan kang nagkakaigo nga penalidad ang mga katawhan nga wala nagasunod sa regulasyon. Pero mami ara na kita na intercept no like for the first semester sa 2025 mga pilaayhan na rough estimate naton ma'am. So far, no, for the month of July, though, mga pulo siguro ang ating nadakpan, no? Ang bali, ang ano lang na, nakabayad man sa dagaring, wala bala nanda may eksakto ang pag-fill up ka mga papeles na dapat nanda i-plastar. Kag meridyan man nga ginadakpan kami nga daw kaagahon no nga may persa nga magwa sa probinsya kang Antique diyan sa boundary kang Antique no. So ano to kag ang sa mga suba man natin no nga medyo nagkulang ang ating mga permito sa pag-fill up no kang mga formas nga dapat anda i-fill upan kung sanda nakabiyahe no. So ano ini ma'am ang gakatabo ma'am kinabalik nila or ginahulat ninyo comply ang mga kulang ang dokumento? Ay ginano gid ginapaula na gid ang baras no so no excuses no siyempre sa kabuhayon ng mga patakaran natin no ang ating mga permitis daw ano diyan daw medyo lax no daw gano lang bala daw ginapabayaan lang natin nga mga drivers no so sa pamaagi sa kadya kundi nga madisiplina natin ang ating mga quarry enforce at mga permittees no bukod tingtuod nga kung nakabayad sanda pero inapasigurado natin na ang pagbuhay ng datang para sa eksakto nga lugar hindi kung misan sa diin lang sanda makutkot. Siguro last na lang no Ma'am Vivian ang imo nga mapanugyan sa aton nga mga pumuluyo dira sa probinsya sa Antique or perhaps no sa mga operators naton, quarry operators naton nga magsunod or mag-comply sa mga regulasyon sa probinsya sa Antique. Okay, so anit mo sa ating selebrasyon pagdulungan pangayo kami no kabulig no sa tanan kanapin ng mga katawhan nga buligan no kami sa pagkampanya nga hindi kita manapas kang mga kakahuyan kay balay ria kang aton nga mga dulungan hindi man natin pag-idakwin no kung itiraduron no ang aton nga mga kapispisan kay sanda may bahol nga role no sa aton forest ecosystem. So, magtanim kita itong duro nga kahoy. No? Ang kahoy nga mga pagkaon kag balay kang ating nga dulungan. Kag para man no, sa ating mga permittees, sunod lang kita sa mga patakaran para hindi natin mabusaran ang ating dinang manggad no, kay nakilala ang probinsya kang Antique nga manani itbaras. So, buliganay kita para tayuyon ang ating pag-implementar sa ating mga programa, padayon kita nga mag-declare kang mga dinang manggad sa ating mga kasubaan sa eksakto nga pamaagi. Yes. With this, ma'am, madamo gid nga salamat sa imong tiyempo no nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa paghatag sang ideya kung ano pa lang ining pagsaulog no sa probinsya sang Dulungan Month and at the same time ang pagpatuman sa mga regulasyon no sa quarry operation dira sa may probinsya sang Antique. Again, ma'am, madamo gid nga salamat, maayong aga. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Vivian Marfil, ang ato niya Provincial Environment and Natural Resources Officer no sang Antique Provincial Government. So nabatian no ang tinutuyo sang Dulungan Month no or sentro sang Dulungan Month celebration sining bulan sang Agosto hining pag-isip no sang mga pispis nga dulungan sa mga kabanwahanan naton. In fact, 12 municipalities this year partner ang pagpadulungan no sang Philbayo, sang Haribon Foundation and also ang DENR, of course ang provincial government sang Antique headed of or represented by the Environment and Natural Resources Office kag mga menros naton partner no sa mga 12 nga ini nga kabanwahanan
para mag-isip no sa nga pispis nga dulungan. Yes, kag isa man sa gin-highlight ni Ma'am no sa aton nga makauturan dira sa province of Antique no, hindi naton pagtapson no ang mga kahoy kung sa diin nagatinir ang aton nga mga dulungan. So, kag manami pag iti partner kiti apart sa pag-isip mi ara pag kita sa tree planting iniya partner no gina look forward naton nga magdako ni no ang mga puno nga aton itanom may mga balay pagid no mas-sustain naton no ang ila kumbaga nga gina istarano sang aton nga dulungan. Yes, ang mga fruit bearing trees pag naton partner kung sa diin gin-mention no ni Ma'am Vivian nga seed dispersing ang role, ang papel sa aton nga dulungan. So once nga may mga fruit bearing trees kita, possible no nga mga liso nga ini gina-spread nila sa mga kakahuyan sa may probinsya sang Antique. So sila ginakabig no nga farmers kay ti nagabulig no nga i-reach ang mga matag-as nga mga lugar sa probinsya nga kung kita nga mga tao mababudlayan nga magpadulong didto. That is the kumbaga ang effort bala nga i-preserve, i-conserve sila no sa nga Environment and Natural Resources Office ng Antique para kumbaga makabulig kay dako ang papel nila no sa aton nga ecosystem. Yes, kag ang panganumdum sang aton mga abyano nga PGNRO no sa mga kauturan naton dira ang wala naga-comply sa permits ginapaula partner no. Wala sang ginapaboran. Wala ginapaboran dapat no tanan-tanan may ara sang dokumento. Inang amo na yang manami partner no wala kita pili kung sino no ang ginapalusot, sino ang wala ginapalusot. Importante dira sa Antique no kada magwa ang baras hambal ni Ma'am no may dokumento. Yes, and in fairness no sa may Antique Provincial Environment and Natural Resources Office no alin sang Enero pa lang ya partner or alin pa lang sang imbokada sa 2025 nangin proactive naman sila no sa pag intercept no sang mga naga-violate no sang quarry regulations sang Antique. Bala naton no kay silingan inila where the mountains meet the sea partner ang probinsya sang Antique may mga mga bodies of water rich source sa mga balas no kag siligan ini Ma'am Vivian manami ang balas sang Antique gani damo ang nagaka-interest. So well mga kabyanan while allowed kamo nga mag-quarry no pero may mga regulations ina. May mga limit kita mga kabyanan. So sundo naton ang regulasyon, especially mga provincial ordinances no sa probinsya sang Antique. Yon, take it from a lawyer mga abyan. Oras sa Radyo Pilipinas, last 9:55 sa aga mga abyan sa aton nga pagbalik ari na no makaupod na naton ang aton nga team leader gikan dira no sa Schools Division Office of Rojas City agud istoryahan naton mga abyan ining nagdaog nila nga entry dira sa ginhiwat nga kompetisyon sa Malaysia ang aton nga disaster preparedness early warning system for learners with special educational needs. Ano kadako nga bagay ini mga abyan no especially sa mga learners naton with educational needs or special educational needs. Nagibaloon taman no sa balagi na plano sa aton nga Schools Division Office of Rojas City nga i-implement ini no sa tanan naton nga mga schools or pahamtangan sa early warning system. Baka upod naton mga abyan sa aton nga pagbalik live sa aton nga Zoom ang aton nga bisita ang aton nga team leader si Ma'am Maribeth Baldonado. Mga abyan magabalik ang programa ang Rehiyon karon. Public Works and Highways o DPWH ang kanilang hanay sa pamamagitan ng paglulunsad ng Leadership Excellence for Advanced Development o LEAD program upang suportahan ang mga malalaking infrastruktura sa ilalim ng Build Better More agenda ng administrasyon. Formal na inilunsad ito Agosto 15 sa Development Academy of the Philippines o DAP sa Tagaytay City. Ang 10 araw na pagsasanay ay dinaluhan ng 30 legal managers mula sa Unified Project Management Office ng DPWH. Layunin nitong ihanda ang susunod na henerasyon ng leader na hindi lamang eksperto pagdating sa technical na aspeto kundi may katayang magpakita na pakikiramay, integridad at mahusay na pamumuno. Katuwang ng DPWH sa programang ito ang Asian Development Bank. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana?
tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Papabuti ng mga fish pot para sa Bagong Pilipinas. Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hindi nakapag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga drone noong Agosto 11. Ito ang araw na nagbanggaan ang dalawang Chinese vessel sa Baho de Masinloc dahil sa posibleng signal jamming. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na posibleng nakialam ang China sa kanilang mga drone system upang maiwasan ang dokumentasyon ng insidente. Anya, naniniwala ang kanilang hanay na hinaharangan ng China ang pagpapalipad nila ng drone upang hindi madokumento ang iligal na aksyon ng nasabing bansa. Dagdag ni Tariela, ito ang unang pagkakataon na naranasan ng PCG ang hinihinalang electronic jamming sa lugar. Sinusuri ngayon ng PCG kung paano makapaglunsad ng mga drone na maiiwasan ang paggambala ng China sa signal. Mga nasawi sa leptospirosis sa Quezon City, lumobo sa 52. May report si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa 52 katao ang namatay sa leptospirosis sa Quezon City. Ito'y mula sa 35 nasawi noong Agosto 11 o may karagdagang 17 individual na nasawi hanggang Agosto 14. Batay sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 506 ang kabuuang kaso mula Enero hanggang Agosto. Pinakamaraming kaso ay naitala sa distrito na mayroong 172 at 20 ang namatay. Ang Barangay Commonwealth ang nakapagtala ng 48 kaso at 7 ang nasawi. Sunod ang Barangay Payatas B may 41 kaso at 4 ang nasawi. 35 sa Barangay Batasan Hills at Holy Spirit na mayroong 20 kaso at 17 at 3 ang nasawi. Kabilang sa mga pinaka-apektado ng leptospirosis, ang mga araw-araw na nagtatrabaho sa labas at may direktang kontak sa kalsada, kanal at tubig baha na posibleng kontaminado ng leptospira bacteria mula sa ihi ng daga. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:02 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rayon karon kaupod sa Divergan Grace Aranyata kaguhop diretsante. Ari na mga abyan no, makaupod din naton inawal no diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga team leaders ang Disaster Preparedness Early Warning System for Learners with Special Educational Needs gikan no sa SDO Rojas City. Ang ini mga abyan no nga entries ang aton nga SDO Rojas City ang nakakuha sang silver medal sa ginhiwat nga
event sa Southeast Asian or gin-organize ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Special Educational Needs sa Malaysia. Yari na mga biyan live sa atong Zoom, ang atong bisita sa bunga aga, si Ma'am Maribeth Baldonado. Ma'am Beth, good morning and welcome back diri sa atong sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa inyo da, mga mga anchors sa aton nga Radyo Pilipinas Iloilo, and also good morning sa tanan nga nagapamati no sa mga ilang mga panimalay no, today being a Sunday. Blessed Sunday to all. Yes. 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 Thank you kid kapag hapag sin another chance o kahigayunan for the part 2 of this interview. Yes. And thank you also for saying yes, Ma'am Beth, na despite nga Sunday sa bunga aga, no, yung nagpahuway mo para tani sa panibago naman nga semana, no, para maka-recharge. But you gave us your time, no, diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. And thank you so much. Sige, Ma'am Beth, no, una sa tanan, no, sa mga tagpalamati naton nga ti wala yan nakapamati no last Tuesday, ano bala no ang ini nga entry ninyo no sa isa ka event dito sa Malaysia? Tell us about this no early warning system. Okay, so before I do so, I would like to give, of course, a little background. Of course, you know, we all know that Philippines is located in the ang atong geographical area, no, is really visited by typhoons, and we are often besieged with mga earthquakes man, no? So, ana kita sa ginatawag na danger zone, no, sa aton nga equator. And so, the schools have always been at the back end, no, of the impacts of these disasters. And kabalaman kita sina because, you know, it has always been in the news. No? So, in recent years, schools have faced the impact of disasters affecting especially ang learners natin. No? So, I am not only talking about learners with special needs, but our learners in general. No? And kabati kita tanan-tanan, no? Even if during the time of COVID, no, yanda nabatian naton, we have the ang aton nga mga bata kuno ang kalidad sang aton edukasyon, no, naganubo bangod sining mga effects sang mga disasters nga abot sa aton nga pungsod, no. So ang aton sining nga sigurado is that aside from, of course, the learning continuity, ang ginasigurado naton nga aton niya mga kabataan, no, maging safe sila tanan. So we are not only talking about when they are in school, but at the same time, and most especially when they are at home. So ibig sabihin, ang aton na pag-edukar sa aton mga kabataan, no, labi na gid sa aton na learners with special educational needs, nga matagaan sila sa sakto kag timely na impormasyon para makasurvive sila sa mga disasters na nagkakatampo sa aton. Amoy niya ang isa ka tinutuyo sang early warning system, the early warning device na ginahambal naton nga aton na gin-develop kag aton siya ginpasangkad sa paagi sa pag-intra nato, no, sa isa ka kompetisyon sa Kuching, Malaysia, no, ini ginproteher sang SEMIO-SEN or Southeast Asian Ministers of Education special educational needs, no. So ini siya talagang naka-target gid saya sa mga bata naton with special needs, no. Sa DepEd naman, we have, of course, the policy that speaks about schools being enjoined to do the framework or mechanisms, no, under the Comprehensive Disaster Risk Reduction and Management Education Framework. This is DepEd Order number 37 series of 2015, no. This policy aims to protect learners from harm during emergencies. Complementing this, the school-based disaster preparedness measures
This is DepEd Order 033 Series of 2021 outlines context-based inclusive preparedness actions. This is a key measure in the early warning system. No, early warning system, we have the framework which is explore, warn, and support. No, nakita naton sa pag-conduct naton sa needs assessment sa aton nga mga pilot schools, no, nga kandakan sila sa aton nga early warning device and also the mechanism for it nga kinahanglanon gid nila nga matagaan sila sa nagakaigo nga suporta pag-abot sini mga early warning ini. Kaya most of the time, example sa aton nga mga blind learners, pag nagakandak kami sa amon nga mga drills, kung hindi ma-plaster ang aton nga mga mechanism or framework sa mga schools, kung paano sila maka-join o makapasakop, kag mabalaan nila ang tama nga hudyat para sa ila, no hindi sila gilayon makatindog or makakadto sa aton nga mga evacuation center. So ini ang aton nga early warning device nga gin-develop, may ara ini siya sang AI, no, nga magahambal nga kinahanglan na nila magtindog, perform the dark cover and hold kung earthquake man na siya, because this device for now ang iya sinigidya nga target, no, nga emerhensya is ang aton nga fire kag ang aton nga linog, because these two disasters or emergency hindi ini siya ginayon nga ma-detect kay nagakatabo lang ini saya, no, like I said on the first part of our interview, no, ang aton nga even the PHIVOLCS, no, would say that there is no early warning for earthquake. It will just happen when it is going to happen. So in the same way ang aton nga kung may sunog kita, no, gakatabo lang na siya ang sunog, being ang sunog is, I think it's actually a man-made disaster, no, or pwede man siya makagrupo sa natural made if it is for example due to bushfire or whatnot, etc. The same but usually ang fire is caused usually man-made in na siya, no, sometimes negligence man, no, but I will not delve into that. For these two, of course, you have the photos, ma'am, yan, diba? Yes. So later on, ma-flash na nimo how the device looks like, no. It has two blinkers. The red is for fire and the green one is for earthquake. Yes. So the blinkers naman is for our deaf students. No, kay kung makita na nila ang blink, no, kabalo na sila kung ano ang ila himuon. Patindog na sila kag makadto sila sa evacuation center or evacuation site sang ilang mga schools, sa ilang nga school, sa kundiin nga dapat dito sila matipon-tipon. So in the past, in one school, they have developed, of course, ang ilalang mechanism nga body system, no, nga ang deaf sugaton ang blind, kag upod sila magwa sa school premises, no. Pwede man ina siya, but syempre with the age of technology and ginapasangkad nato, no, ang aton nga mga paggamit sa aton nga mga early warning. So this time we have the early warning device. Ang framework sini is, of course, we have the explore, no, hindi pa lang kita gilayon naghimo sinisang aton nga mechanism nga framework, no, without going through risk assessment or identifying and analyzing risks to understand the vulnerabilities that our learners are facing. The one is, this is EWS, no. One is, of course, the early warning systems, no, implementing a system to alert communities or our learners about the impending disaster. So, syempre, kay bangod aton mga learners hindi makakita or hindi sila makabati,
So kinahanglan nga may ara gid sang makahaom nga early warning para sa ila. So para maka-survive man sila, no? In the instance nga wala, for example, sang teacher inside the home, no? Nga maka-guide sa ila, nga makagwa sila nga daan, sila mismo makaintindi kung ano ang ila dapat himuon. And then of course we have the support. We all need that, no? Example, ang inyo nga pag-invite sa ato, no? That's already one big support because you have given us a platform. You have given the SDO Rojas City, the Schools Division of Rojas City, this platform in which nga maka-advocate kita, no? Sang safety para sa aton mga kabataan with special needs, no, in school. So we have community preparedness, of course, no? Providing resources and training to enhance community resilience, no, and then of course the feedback loop, we have of course to consider the continuous improvement, no, ensuring the ongoing assessment and adaptation of strategies based on past experiences. So we are continuously perfecting our mechanisms. So this early warning device, which is still just a prototype as we speak, no, this will of course go into perfection. And then the 3 schools, identified schools, we have the President Manuel Rojas Integrated School, SPED. We have the Inso Arnaldo Village Integrated School. Kay dira ang aton nga mga, we have blind learners who are ang aton nga mga nagamasahe, no? Ang kaway-kaway dira sa aton nga mga nagahilibati diri sa Rojas, no, nagapamati, no, kay biskan dira man sa Iloilo kasi kumadto kamo no, may ari na sila diri sang center, no, ang mga blind naton. And I am proud of them because in spite of their na sila, may mga edad na sila, but they still endeavor to continue to go to school. So gusto gid nila kabalo magbasa sang Braille. So syempre na happy man kita, no, in spite of that, maera sila sang mag-learn pagid gihapon. But at the same time sila ay mga naga-massage sila. So paano lang in advertisement para sa ila, no? But anyway, of course upod ina sila tanan. And I forgot the last time to say thank you to Manila teachers, no, here in Rojas City, because isa na sila sa nag-provide sa mga needs sa aton nga mga special learners, no. Kaupod na dira ang mga first aid kit, no, radio, ang ilang mga ginagamit nila, mga other things nga para pang disaster, no, gin-providean sila ni Manila Teachers Rojas City. So thank you Manila Teachers, no, also for being our partner in this endeavor. So and of course ang objective sini aton early warning system is to provide access to disaster risk information, mainstream disability inclusion through education, of course, because disaster risk reduction and management is already included, no, na siya sa aton nga pagtulunan sa aton mga kabataan. It couldn't be separated, no, kay ang aton nga mga instructions dila na siya nagasulod, no. So the teachers are as well trained, they are oriented, no, when it comes to DRRM. And of course, ensure meaningful participation of our learners with special educational needs in disaster preparedness through active participation during the conduct of multi-hazard drills in school. So, syempre, ano ang isa ka way, no, nga makapa-inject sa aton ng mga kabataan nga ang continuous learning nga ginatawag nato, no, through the conduct of drills. I already mentioned the last time, no, the conduct of the quarterly drills, which is under the leadership of the Office of Civil Defense, no,
and this is already adopted by the Department of Education. We are religiously conducting this, and at the same time as further strengthening the capacities of our learners, even personnel in school, may ara kami paggid nga ginakandak no nga monthly unannounced earthquake and fire drill. So ang mga schools wala ina gina-announce in a day kung magakandak bala sila sang drill or what, pero gulpi lang na sila ya mag-sound off, and then ang aton mga learners and personnel, no, they already know what to do. So ginapasangkad lang sining aton nga early warning, ining subong nga ibura natin nga inobasyon nga pati ang aton nga mga learners with special educational needs, no, will be able to really participate in the conduct of the drills, and at the same time increase their capacities and skills kung ano gyud ang dapat nila nga himuon, nga hindi sila bukan, no, nga maging ma-empower sila, kasi ini ang aton nga sangkad sa aton nga inclusive DRRM in the schools division of Rojas City is one way of increasing the capacities of all our learners. All, when I say all, tanan ang aton nga mga learners. So when we say inclusive, tanan nga learners ara sila, but it's just that there are really other segments or points nga kinahanglan naton supportahan pa gyud ang aton nga mga learners with special educational needs. And this is actually a very the winning is just the icing on the cake. It's the hard part is to make this sustainable, to look for partners, but of course DepEd is already a haven of internal and external partners. So yes, we are thankful to the department, no, for especially our central office, the head of the DRRM, which is the Disaster Risk Reduction and Management in the central office, the DRRMS, no? Sila dito sa central office ang pinaka sa aton nga DRRM sa implementing units in the SDOs. So they're equally supportive together with partners in the UNICEF and other NGOs, no, and even other NGAs. Our partner in of course the media, no, very very supportive gid, no, sa DepEd. I'm not only talking about this one, but kadalasan tanang gid nga endeavors ang DepEd, no, ara gid ang partner naton ang aton media partners. No, for the disaster early warning system, no, for learners with educational needs, there's still so much to be done. Actually, we started DRRM, inclusive DRRM, way back 2019, no, because we cannot say 100% for our learners nga gin-capacitate na aton kung hindi inclusive ang aton nga disaster risk reduction and management in the schools division of Rojas City. And I might say that I'm not only talking about the public schools, even the private schools, no. I can say that there are a lot of private schools man implementing this, no, and they have already designed, no, their resiliency pathway when it comes to safety, no, and implementation of their DRRM. And of course, at the same time, the LGU, no, sa aton City Disaster Risk Reduction and Management Office is also equally very supportive of all our endeavors in the schools division of Rojas City. Kaya daw halos tanan man naton nga mga inisyatibo ara man sila sa aton likod nagasuporta man, no. So like I said, winning is just the icing on the cake, but there's still a lot of things to be done. Ang rason naton kung way kita gapasaga-saga, pero ang rason naton kung nagainta kita sa mga international platforms of competition is we want them to know that we in the Philippines are taking steps to ensure that our learners with special needs are not forgotten, but they are involved in all the framework
in disaster management that we are doing. Yes. So it's also a very heartwarming actually exercise joining that competition abroad because damo sang mga manami nga iban nga mga inobasyon nga nakita nato dito nga pwede gid naton ma-adapt diri sa Philippines, no? Particularly in the schools division of Rojas City. And at the same time, it is also heartwarming nga damo man sang naka hatag sa aton sing encouragement, no, sa ato dito together with our team, no, si Attorney Banday, si Ma'am Jassy Albaladejo, and of course Sir J. Blancaflor. Yes, damo ang nag-appreciate sa aton nga innovation dito sa Kuching, Malaysia, no. Siyempre ang Pilipinas abi, no, muna hambal ta kagina nga kami kita gina-visit sa typhoon, no, doon na lang na typhoon. We have the southwest monsoon, gamay-gamay na lang nga mga ano dira pag may pagbaha na, no. So napadamo gid sang diri sa ato, no, nakadamo gid sang ganap diri sa ato when it comes to emergency. So yes, you have a follow-up question? Yes, ma'am. Yan? Yes, Ma'am Beth, no, kay since na-mention, no, nga sa Malaysia, ang ginpadala ining entry nato, no, we've participated sa sining international competition nga ginhiwat sa Malaysia. Paano kita na qualify sa Malaysia, Ma'am Beth, no? Nagpasa bala kita sa entry naton sa sining competition? Yes, we did. Balikan ko, no, ang Simyosen, no, because this is already the second year competition. The first competition was in 2023 for the inclusive disability education competition, no. The first innovation conducted by the Simyosen. Yours truly and our team also won the Silver Award for Project Slim Pack. So Project Slim Pack is an innovative project, also featuring different comic books on disasters, and it stemmed from during the time of COVID. No, I already yung pasakalihan ko na ini sa tong first interview nato ligad. Yes, this competition is done every 2 years. No, so nagpasakop kita sa 2023, no. Actually sa Facebook lang siya kay gina-advertise man nila ang ilang you know for this activity of the Simyosen, but during the 2023 innovation, that was the first activity for innovation competition nga gin-held or gin-hold nila, because ang ila gid nga conducted every 2 years. I think years before is for research. No, but ang atong ginintahan is ang innovation. Yes. So actually there's a series of mayara sila sa mayara ang mga entries, no. The first time I think because this is participated by the different Southeast Asian countries, no, member of the Simyo. So mga pila ka mo that time, ma'am, nga nag-compete? At that time na nag-compete kami, maybe around 70 entries. Wow. Sa 2023. No, and we are just so very fortunate, no, na nakita nila ang potential sa aton Project Slim Pack, no, sa 2023. In fact, actually after this time, that innovation is sustained because we have continuously produced comic books in DRRM and ana na sila sa amon DepEd portal, no. Anyone with the DepEd account can download it nationwide. And especially that first ina siya nga may braille ina siya no, for the blind. So ma-download lang sila dito kag kung mayara sila sa brailler,
no, magwa na siya dayon nga inang may ulbo-ulbo bala, mabasa na siya sa mga blind naton. So, muna ang unang competition na ginintrahan naton sa CMEOCEL sa 2023, no. Like I said, we are very fortunate to have won the silver award at that time, no, considering that the competition it was tough because antes ka magkadto dito sa Malaysia, everyone is already considered a finalist. So pagkabot dito, placement na lang aton nga ginatanaw kung ano gid ang place sang kada innovation nga nag-intra dito. Pero so naka-ano na siya, pilit niya. Ang latest niyo ma'am, bali nag-present man kamo mismo dito. Yes, there are 2 judges. We set up a booth, no, tanan-tanan nga mga innovations nga finalists, no. Nag-set up kami sa booth, as you can see may mga photos man kamo dira nga ginawa nato, no. Gin-set up namo ng among nga booth, no, na that would show ang aton nga device na ginpaandar gina siya naton dito, no, habang nagapamangkot sa aton ang judges. There were 2 judges, both are from Indonesia. Both are professors, no, and they asked us of course about the impacts, paano naton ini na-come up ini nga innovation, and paano ni siya makahatag sa sa aton nga mga learners, no, with special needs, especially ang mga blind naton kag aton nga deaf, paano sila mabiligan sini nga device, no, in case may matabo nga amo sina nga disaster. So ang manami dito is yes, it is a competition, but it's more of sharing of innovative practices or innovative strategies, no, on different levels, no. It's not only on DRRM but actually damo sa ibang innovation basta pertaining to learners with special educational needs. So, expect ang aton nga mga. And in this competition, I think there are around 43 entries. No, and muna gani swerte kita, no, nga natagaan gid sang importansya ang aton nga innovation dito, no, kag naka-place kita again sang silver award. Ma'am, nag-expect bala kita nga madala kita, no, sa awardees, no, sa sininga klase sang competition. Come again, ma'am? Nag-expect bala kita nga madala kita sa mga mapilian or mga awardees, no, especially this is an international competition. Not really. Actually, every time we join a competition, there's always that, of course, the hope and the expectation na tani, no? Pero since this is on an international platform, actually even there is sa DepEd lang, hindi gid naton niya mabalaan kung masunod kita as finalist. But ang manami lang is natagaan gid, no, sang importansya ang aton nga, because I think that they value more aside from of course the learning, but they value more on the safety man sa aton nga mga learners with special needs sa sulod sang aton nga eskwelahan. And building capacities, also skills, no, ara man kaupod man ina siya, and at the same time of course the community-wide aspect of it, that it will not only pertain to the Department of Education, but it's the inclusion of the community in this endeavor. Kay wala man sang may ginalain
ang aton nga effects ng aton disasters, no? Na hindi pwede nga lain sa inyo, lain sa ako, no? So pangkalahatan gyud ang epekto sa aton nga disasters kung may matabo gid man sila. So Ma'am Beth, no, about very comprehensive katama ang aton nga nangin discussion no regarding sa sining project or innovation sa SDO Roja. Siguro ma'am no, ang imo na lang mamensahe man sa mga learners and at the same time no sa SDO Roja City nga nagbulig man no sa inyo nga malabot ining kadalagan. Yes, kag sa mga gusto mag-avail sa sininong innovation ng dayang ma'am. Pwede ayhan, paano ayhan no? Maka-avail sa sining nga klase sang innovation. Oo, ini aton nga of course our device we are taking steps no ang sa pag sang syempre may patents in because only for the schools division of Rojas City and hindi na siya naton nga hindi tapag i-share then because of course as I said earlier this should be community based. No, ang ating mga early warning signal, isa lang na siya dapat. It's a universal and unified early warning system for all. Hindi pwede nga lain ang imo, lain man ang akon. No, dapat isa ang direksyon naton because there's only one objective is to save life or mitigate mitigate ang aton nga mga injuries or no. It's really more on the physical aspect of it, no, to save a life. Ang property gani pwede ta maislan pero ang kabuhi sang tawo isa lang yun na no, hindi gina siya naton mailisan. So muna gid ang aton nga ginahalungan, that's why nga ginapasan niya gid naton ang pagkandak naton sa mga innovations or mechanisms sa aton nga pag-implementar sa aton disaster risk reduction and management no sa schools division of Rojas City. And of course nagpasalamat kita nga ang aton nga mga top management, our chief in the SGOD and everyone in the SDO actually gives us support kasi kanya-kanya naman kami nga mga levels of competencies in the office and all of us we have only one of course objective no muna gani ang aton nga mga continuous improvement sa aton nga mga pag-implementar no and ang DRRM abe no sa DepEd is part of the educational support division. So support system ang DRRM sa aton nga teaching and learning process. So ano nga paagi? Of course, by giving the learners the enabling environment. Kag kaupod nga dira, no, ang capacities, kag ang mga skills nga ihatag naton sa ila na maging safe sila sa eskwelahan. And last time, no, I failed to give thank you also to Big City, no, for providing us with our outfit dito sa Malaysia, no, on the first day. Thank you, Miss Ruby of Big City, no. So ang tanan gid nga mga partners nato, no, whether those that are silent, no, nga nagahatag sa aton support, salamat gid nga madamo because hindi man naton ini mahimo kung wala ang kakusod naton nga mga partners nga nagasuporta sa aton. No, so hindi lang man kami ng team, kundi ang bilog nga SDO Rojas City, no, nagapasalamat gid kami. And of course, to you, our partners in the media. And of course, the PIA, no, diri sa Rojas City, no, for giving us that really nice write-up, no, RMN man, no, and DYVR. No, salamat gid nga madamo sa inyo. Yes, with this, Ma'am Beth, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, always remember nga we are supportive gino sa inyo dira nga mga innovations no sa SDO Rojas City. We are just one chat away, no, anytime
we are willing gid no nga maghiwat sang interview no kaangay sini sa inyo dira. Thank you so much Ma'am Beth no for saying again yes no sa amon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, and looking forward after 2 years ang inyong participation naman no sa Sumaga competition. Thank you so much, Ma'am Beth. Maayong aga sa For inyo. sure. Yes, thank you Ma'am. Maayong aga sa imong habang Thank you. day. There you have it mga biyan, si Ma'am Maribeth Badonado no ang aton nga team leader sang Schools Division Office of Rojas City sa ilang nga present nga disaster preparedness early warning system for learners with special educational needs. Partner no, isa sa mga nanamian kung gigaginhambal ni Ma'am Beth no, dapat ang pag-prepare nato no sa disaster, dapat tanan kita inclusive partner no, dapat equal kita. Kung kita no nga mga kauturan nato no, we want nga safe kita nga makagwa sa isa ka building, makagwa sa isa ka school, dapat amo man na ang ihatag naton especially sa mga learners naton with special educational needs. Yes, ululupod kita no, inclusive no, wala sang may mabilin sa aton kay kita ya sa mga kauturan nato no, maikasarang kita. Yes. Sila kumbaga dependent pa sila mga kabyanan. So kung wala kita sa mga early warning devices nga makatudlo sa ila kung ano Yes. obrahon, mabudlayan sila no, kay they need assistance. Yes. So that is why nga manami nga may nag-address sa sininga issue, sa sininga problema, partner. Yes, kag ang aton partner ginahope no nga mahatagan sang budget para hindi lang no sa 3 schools nga gin-mention ni Ma'am Beth kainan no kabay pa no nga ma-implement pagid ini no sa Yes. iban pagid naton partner nga mga public schools kiti hindi lang no sa aton nga mga kabataan or learners with special educational needs but also no iba no even sa mga public schools nato no kinahanglan naton sang sini kaangay sini partner no nga early warning system. Yes. Para nga ma-make sure naton nga wala kita casualty no hambaga malesen If not zero. yes hambaga ni Ma'am Beth partner no wala kumbaga no sang mahambal sa aton beforehand nga uy may maabot gali nga earthquake may maabot dira no nga sunog nga yes nga ano man no nga kalamidad, so that's why nga importante gina-capacitate naton mga abyano, ginahataga naton no, gina-empower naton even nung aton nga mga learners with special educational needs, and we hope partner no nga ma-implement ini sa ibang pagid naton nga SDO diri no sa Western Visayas. Yes. Actually, dako nga bulig ina partner hindi lang sa na-mention no, hindi lang sa mga may special needs but also sa mga kabataan naton, mga chikitings no, kay Yes. very young pa ang mind. May dyan nga hindi pagid maihibalo no kung ano obrahon sa tion sang emerhensya. Yes. So let's start them young Yes. nga tudluan sila kung anong dapat obrahon, pinaagi sa mas simplified nga pamaagi no partner. Yes. Kaangay sa mga early warning devices nga ini. Kung ma-identify nila ang mga warning devices nga ini, they know what to do. Yes. So kita partner, excited kita and looking forward sa SDO Rojas City no. Ano naman ay ang next nga mangina entry no. Kasi silver na naman or gold na sa Yes. sunod. No? Ara Kaya na. wala sila naganubo sa silver partner. Yes. Pero bali ma'am no, more than the medals or Yes. pagkilala no, ang ila tinutuyo is to empower no sa aton nga community, especially no sa aton nga learners with special educational needs. And kudos sa aton dira nga DepEd Schools Division Office of Rojas City no sa sini nga innovation no. Amo na nga bal natong partner no ang aton nga mga nanuhay tunghay nga agencies no, government agencies, may ara ini sila sa mga innovation no, and they are just waiting no nga ipabati ini sa tanan no Yes. ang ini nga mga innovation Oo, abi nila DOST lang concentrated Yes, ang yes. innovations, but there are also innovations tanan nga mga Agencies. government agencies, Yes, mga yes. kabyan na naga-innovate because ngati while we modernize kinahanglan man naton i-cater ang mga problems sa society Yes. naton nga kumbaga swak no sa ang aton nga pamaagi swak sa kung ano ang problema sa aton sa syudad, and as we modernize dapat nagamoderno man ang aton approach. Yes. So, Yes. looking forward sa iba, kapay pa nga mag-survey man ini nga inspiration no sa iba Oo. pag naton nga
division dira to think no outside of the box no. Hindi lang kita mag-limit no sa aton nga day to day no nga lubrahon dira sa department naton, but why not no mag-think kita sang something no nga makabulig no para sa aton community, especially no partner no sa aton nga marginalized sectors no, or hindi lang ini mga binasa Department of people, yes, no? hindi lang ini no for the Department of Education but sa tanan naton no nga agencies no kabay pa magaserbi ini no nga lessons to also give no focus sa aton nga marginalized sectors partner and sa ibang pa nga sektor naton dira mga senior citizen naton partner, kabataan, mga pwede gid. nagabusong Pwede gid. kay dira naton makita mga kabyanan nga ang pag-innovate no hindi lang siya isahanon. Yes. Kumbaga it takes a village mga kabyanan, and in fact no ang SDO Rojas naga-partner sa mga nagkalain-lain man yung mga opisina kaangay sa Yes. Office of the Civil Defense no, na kumbaga ara gid niya ang partnership, hindi lang niya pang isang ahensya lang. Yes. So kumbaga dapat kita man no while we innovate, i-make sure man naton nga while gusto naton holistic ang aton nga approach, may mga agencies kita nga appropriate nga magbulig Yes. sa aton para sa mga nga klase sa problema. Yes, and apart kay Ma'am Beth, mga biano kay Ma'am Maribeth Baldonado, iluyag man naton partner i-recognize no ang upod pagit ni Ma'am sa iyaman nga team no kaupod diri sanday Sir J. Blanca Flor, ang atong education program specialist for human resource training and development, si Attorney Kristen Joy Banday, Attorney Tri, and si Jazzy Albaladejo, atong nga education program specialist for social mobilization and networking. So thank you sa inyong pag-innovate no, dako gini ang mabulig no sa aton man nga mga learners no with special educational needs. Once again, thank you kay Ma'am Beth Baldonado. Oras sa Radyo Pilipinas partner 10:43 AM sa aton nga pagbalik no, istoryahan natin ang pila sa mga balita national. Mga biyan magabalik kami diri sa programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Walang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto niyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaliing naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo
niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, Oras sa Radyo Pilipinas, 10:47 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagkapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon, kag kami inyong mga alagad Marian Grace Aranyata, kag Rupo Rechante. This time mga abiyano, magpatpat kita sa pila naton ka mga balita nasyonal. Balita nasyonal. Mga abiyano, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nag-commit no sang insigitang corrective action sa flood control structures sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Kagi pa siguro no sa mga pumuluyo ang ilang safety and welfare ang nagapabilin no nga top priorities ang aton man nga administrasyon. Ang assurance mga abiyano sang aton nga presidente kasunod man no sang giniwat nga on-site inspection ni Presidente Marcos sa flood mitigation structure no sang sining karon lang o sa diino nakitaan sang or nakitaan niya no sang ebidensya sang substandard materials kag incomplete dredging works despite no sang official reports nga nagaklaim nga ang project no kompleto na. Ang pagbisita mga abiyano sang aton nga presidente ginakabig no nga urgent bangod nga personal no nga nag-hand over no sa isa ka heartfelt letter sa Office of the President ng isa man ka pumuluyo natuhoy mga abiyano sa damage sang dike behind no sang iyaman nga propriedad. Sa letter ang nasyonal ang residente Manggabian or gin-describe sang residente kung paano no ang structure ginobra no with weak cement mix 15 sacks of gravel, 15 sacks of sand and only 2 sacks no sang cement reinforced no with thin steel bars nga nagapabili no nga dangerously fragile. Less than a year no after sang completion ara sang deep cracks nga nagtuhaw. However, no inspections yielded no repairs. Gin-report man sang residente nga ang pila sa mga sections naging tukod sa gibang contractors nag-usar no sang 1% no bilang fill kag ini mga biyano naghatag pagid no sa pangduha-duha na tuhoy sa durability. Ang resident mga biyano nag-urge nga ang bilog nga Barangay Frances floodgate palaparo no para nga ang tubig sa rice field no maka drains madasig bangon nga ang Bulacan and Pampanga rivers especially no during sang pagbaha. Sunod diri mga abiyano sa appeal no sang residente nga sana or tani mapakayon no ang naguba nga dike sa ilang area kag tani no mahatagan sang igtalopangod ang request no sang Barangay Frances. Gina-welcome mga abiyano ni Presidente Marcos ang kaangay sinino nga report kag detalye no pinaagi sa sumbong sa pangulo.ph kag sunod sa iya no ang mga first hand reports salin sa publiko halin sa mga pumuluyo kritikal sa pagtumod kag pagkayo sa mga project loss. Nagpaandaman si Presidente Marcos both no sa government officials kag private contractors nga involved sa kaangay sinino nga mga irregularidad o kung irregularities. Sunod sa presidente no, they will be held accountable. Balita nasyonal.
Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, ginpangabay ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagtapos o nag-graduate sa Philippine Merchant Marine Academy nga ipadayon ang pamana sa ila nga institusyon pinaagi sa matutom nga pag-alagad kag pagdala sang dungog sa pungsod. Sa iya mensahe ginpabutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang madugay nga kasaysayan sang PMMA nga nagsugod sang tuig 1820 sa Intramuros bilang Escuela Nautica de Manila. Mayara sang 252 nga nagtapos o nag-graduate sa PMMA kada ligtan class of 2025. Sa siningang numero, 144 ang nakabaton sang Bachelor of Science in Marine Transportation kag 108 naman ang nagtapos bilang Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang iban sa ila mga kaabyanan magaserbisyo sa Philippine Navy kag Coast Guard samtang ang iba naman magapadayon sa Merchant Marine. Ang PMMA nga may 205 na ka tuig amo ang pioneer nga maritime institution sa Pilipinas nga ginapadalagan sang gobyerno kag nagaproduce sa nga pinakamaayo nga Filipino merchant marine officers nga nagaserbisyo sa iban nga marine and maritime related industry sa bug-os nga kalibutan. Ginpasalig man sa presidente nga may plano ang gobyerno nga magpatuman sa National Merchant Marine Aptitude Test para masukot o kung matakos ang kahandaan sa mga kabataan nga magkuha sa maritime courses sa kolehiyo. And also mayara man sang plano nga ladderized maritime education and training program para sa padayon nga pag-uswag sang degree kag non-degree programs. Dugang pa ginpabutyag man sang marina nga nagahimo inisang nagkalain-lain nga pamaagi agud nga mapadamo ang oportunidad para sa on-board training. Balita Nasyonal. So amoy na mga biyan ang pila sa mga balita national nato subong nga Domingo. Oras sa Radyo Pilipinas 10:54 AM. Wala na kita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalaga. Sa liwat thank you so much sa aton nga mga naging bisita subong nga Domingo. Si Ma'am Maribeth Baldonado ang team leader naton gikano dira sa SD Oroca City sa Disaster Preparedness Early Warning System for Learners with Special Educational Needs. And also, thank you man kay Ma'am Vivian Marfil, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer from the Antique Provincial Government. Gatag sa aton sang ihibalo tuhoy sa Tulungan Month and sa quarry operation sa probinsya sa Antique. Yes. And thank you man sa among mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defonte kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Shout out sa mga nagatutok subong nga aga sa aton nga Facebook Live. Kag syempre na sa mga nagisa sa ila radio sa 585 AM. Mga biyan kami na lang ang inangin alagad. Ako si Marian Grace Arenyata. Kag Hope Torichante, kag iniang ang Rayon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo.
Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo.